So yun guys, napakahirap po mag-vlog at sobra po ang ingay ng aming katabing higaan. So ngayon naman guys ay naglalaba ako ng damit ni Daniel. Pero yung damit na yan guys ay hiniram yan noong kasama namin sa kwarto kasi nga yung dala daw niyang damit guys dun sa anak niya ay puro basa. Kasi suka na suka yung anak niya, so nag-opera ako ng damit. Guys, ilang damit yung binigay ko sa kanya. Buti na lang talaga ang dami kong dalang extra ng damit ni Daniel. Kaya napahiram ko siya guys. Siguro 3 ba o 4 yung napahiram ko sa kanya. Kasi yung damit nga niya, 3 piraso. Tapos hindi pa dumadating yung asawa niya. Wow! So guys, nandito pa rin kami ngayon sa hospital. Dapat paalis na kami kanina. Sinabi ng doktor na dapat palabas na kami today, nung morning. At bali 1 o'clock yung papalabasin. Kaya lang guys, nung 5 o'clock ng umaga, nilagnat si Daniel. Hindi namin maintindihan guys kung nilagnat ba siya talaga dahil sa may sakit siya, or nilagnat or uminit lang yung katawan niya gawa dahil sa heater. Kasi sobrang init dito guys. Sobrang init dito guys. Tingnan mo, ito ay katabi namin sa kama. Ayaw matulog ni Daniel na hindi ako katabi. Doon yung higaan niya, ilalagay ko yung mga bag doon, pero inaalis ko yan kapag matutulog na siya. Tingnan nyo guys, madilim na naman. Akala namin makakauwi na kami today. Kaya lang, ay nako. Pero okay na din kasi at least para malaman kung talaga bang bakit siya nilagnat. Kasi pumasok naman kami dito sa hospital guys na wala siyang lagnat, kundi yung ubo lang, sipon, at saka yung paghirap pumiga yung lung unit niya. Yung dito niya kasi guys, alip na lumabas yung plema, dito siya nag-i-stack at saka sa lungs niya. Kasi nga diba hindi pa matured yung lungs ni Daniel. Ito yung nagka-problema sa kanya nung pinanganak siya. Diba premature siya. Chinek siya kanina nung doktor guys na tinignan nila kung bakit siya nilagnat. Okay naman siya, naglalaro. So hindi kami pinayagang lumabas kanina. Bravo. Wow! So, hindi kami pinayagan lumabas dahil sabi niya, iba-blood analysis si Daniel. I-monitor siya kanina. Ay, ito pa pala. Ito pa raw toy niya. I-monitor pa raw siya, guys. So, nag-aantay ako kanina pa para ma-blood analysis siya. Kukuha daw siya ng dugo. Pero wala namang, bravo! Pero wala namang, guys, nagkuha ng dugo sa kanya. Tapos tinatanong ng nurse assistant kung ilalagnat si Daniel. Hindi naman. Ngayon ko lang guys nalaman na yung Ngayon ko lang guys nalaman na yung 38 degrees sa rectal, yung temperature na natin na pang check is hindi pala, porque 38 is lagnat na yun. So hindi pala ibig sabihin. Gata? Gata? Hadi. Hippie! So, yun nga guys. As long as carry daw nung bata yung temperature 38.1, 38.2.3. At as long as naglalaro yung bata, hindi man, alam mo yung matamlay yung bata, hindi daw pwedeng painumin ng gamot ang mga bata. So pag nag 38.4 na raw, dun daw papainumin na talaga kasi medyo mataas na raw yung 38.4. So guys, ngayon ko lang nalaman kasi alam ko pag 38, lagnat na yun. Diba? Yung 37 nga parang sinat na sa atin yun. Yung pala, hindi pala dapat basta painumin ng mga bata ng gamot guys. Kami guys, pag nag 38 na, nagpapainom na kami talaga ng Nurofen, ng Panadol. So hindi pala. Kasi ito kahapon nag 38.2, 38.3 nung umaga. Hindi siya talaga pinainom. Natakot nga ako, pinunasan ko siya. Pero baka nga gawa lang dito sa heater, or baka nilalag na talaga siya dahil sinisinad siya dahil nga may ubo siya
sipon. Ganyan, no? Yun, so nung nag 38.4 na, tumakbo ako doon sa nurse. Sabi ko, nung nag 38.4 na si Daniel, yun, binigyan siya ng gamot. After nung pagkainom ng gamot, di ko alam kung anong gamot yun, di naman siya Neuropen eh. At natulog siya guys, natulog siya, tapos yun, umaga na siya nagising. Tapos chinek ko yung temperature niya, is normal. Hanggang ngayon, nag 38.1 siya, pero okay lang yun, kasi hindi daw yun lagnat, hindi din daw yun, hindi as in fever daw yun. Eh, naglalaro siya eh. Tinan mo. So hopefully, hindi ko alam guys kung makauwi kami bukas or what. Kasi hindi siya kinuna ng yung dugo eh. Hindi siya, nag-aantay nga ako. Kasi di ba gusto ko na rin guys umuwi. Kasi okay naman na si Daniel, yung paghinga niya. Bibigyan kami ng gamot ni Daniel nung ibabala sa nebulizer. So, kasi kailangan ko na rin magtrabaho guys. Ko alam niyo ba na last na yung gatas ni Daniel. Sabi ko doon sa asawa ko na magpalitan kami tomorrow para pasukan ko yung 5 oras na trabaho para magka 200 kami, 200 lay kami. Tapos pagtapos ng trabaho ko, pasok naman ako dito sa hospital. Yun ang sabi ko sa asawa ko, tingnan natin. Kasi nakiusap ako doon sa part-timean ko na kung ano bang oras ang gusto niya, kahit anong oras daw. Ayun nga guys, paputol-putol yung kwento kasi si Daniel inaano ko pa. Yun, kailangan niya i-blood analysis siya guys para malaman kung saan daw nanggagaling yung lagnat niya. Pero pakiwari ko guys, gawa lang yan dun sa pabago-bago ang temperature dito. Katulad niyan, start na naman ang init kasi nga buhay na naman yung heater, bukas na. Sabi nung doktor, buksan ko daw yung bintana dito para lumabas yung init. Eh pag binuksan ko yung bintana, baka magkasakit naman lalo yung mga bata. Pero papasingawin ko siya mamaya. Kasi as in, sobrang init talaga guys. Alam mo ba yung nasa initan ka, na mainit talaga yung panahon na tanghali. Ganun yung pakiramdam mo dito sa loob ng kwarto. Yung namamawis ang buong katawan ko. Katulad yan, kita mo. Si Daniel mamaya, yan, tatanggalin ko na to. Pinapatanggal nga nila to. Saka ito, diaper lang dito. Ang pinapaano sa mga bata. Parang naano naman ako, baka, di ba sa atin, sa Pilipinas, uso yung baka pasukin ng hangin. Baka sumakitan tiyan. Di ba gano'n yun pag nakahubad ang bata? Dito hindi, asing, ito ba? Naka-diaper lang sila. Inayaan nila para daw sumingaw yung init. Ganun dito. Tapos nakita ko pa dito na yung isang bata dito na katabi namin. Yung binasa yung kumot. Tinabunan yung bata ng kumot. Asing ito lang yung litaw. Para umano daw yung lagnat niya. Yung ko lang natutunan yun. Ganun pala yun. Pero hindi ko ginagawa sa anak ko. Ang ginagawa ko lang pag medyo mainit, inaplasan ko ng tubig na warm. Pag nasa bahay, nilalagyan ko siya ng suka. Madali siyang makababa ng lagnat. Kay Daniel, pinupunasan ko lang siya ng tubig from head to toe. Yun, umaano naman yung init. Sa inyo ba, anong ginagawa nyo guys? I-share nyo naman sa akin para at least may madagdagan yung kaalaman ko. Kasi alam nyo na guys, sobrang liliit pa ng mga anak ko. Maliliit pa.